Tapos ng New Year, at napakarami ng mga Muslim na sumali sa Christmas, napakarami ng mga Muslim na gumawa ng shirk sa Christmas at shirk sa New Year. Ang dahilan, ang pangunahing dahilan ay ang Muslim kapos sa kaalaman. Kung alam lamang ni Muslim gaano katindi ang kasalanan na shirk, ay hindi siya mabubuyo sa paggawa, pagsali sa selebrasyon ng Christmas. Kaya mga sister, ang ating topiko ngayon ay tungkol sa kaalaman. Kailangan natin ang kaalaman. Iba ang may kaalaman sa walang kaalaman. Lagi-lagi umaatin kayo rito tuwing Sunday. Ang iba sa inyo may natututunan, ang iba naman kaunti. Kahit isa o dalawang punto lang matutunan mo. Napakamahalaga na yun. At para hindi ninyo makalimutan ang inyong natututunan, yan, maganda yan, inire-record niya. Tiyak, hindi niya makakalimutan. Oo, pati na yung pag-ubo ko mamaya, naka-record dyan. Kaya walang ligtas. Dapat ay, ano nangyari sa'yo? Sabi mo pati pag-ubo eh. Oo, ganun talaga yun, naka-record. Kaya, dapat mayroon din kayong mga ganyan. Yung mga cellphone ninyo, ilagay ninyo dyan, i-record ninyo. Para, kapag nasa bahay kayo, sa halip ng pakikinggan ninyo musika, ang pakinggan ninyo lecture. Dahil, nandito tayo sa isang lugar, napakalakas mga sister ang impluensya rito ng jahiliyah. Napakalakas ang impluensya kasi hindi ito Islamic country. At dahilan dyan, marami sa atin na galing sa Mindanao, Islamic, pagdating ng Maynila, wala ng Islam. Sabi sa Maranao, kiyas saraban, nahawaan. Alam niyo yung term na sarab, siya kiyas saraban? Nababagay yan dun sa mga balbal, mga wakwak, vampire, Dracula, nahawaan ng wakwak. Yan ang ginagamit natin na term, nahawaan ng demonyo. Dahilan dyan, napakarami ang Muslim, lalo na sa New Year Festival. Napakarami ang mga Muslim na gumawa, hindi lang shirk, gumawa ng Shirkul Akbar. Kapag ikaw, natalakay natin bago mag-Christmas, nakagawa ka ng Shirkul Akbar, one time lang, isang beses lang, sister. Kaya nga ba kailangan talaga ang kaalaman? Seryosohin natin ang pag-aaral. Sa totoo lang. Napakaswerte ninyo na taga-Taguig. Ang dami ng mapag-iigiban ng kaalaman dito. May seminar sa Lunes, may seminar sa Martes, Miyerkules, Huwebes. Dito mayroong Linggo. Ang dami niyong mapag-iigiban ng kaalaman. Ang problema, ang Muslim ayaw umigib. At kapag nandirito na dapat umigib, hindi masyadong nakikinig. Pinakasandata natin, mga sister,
sa isang lugar na jahiliya na katulad dito, ang pinakasandata mo ay kaalaman. Kung bakit maraming Muslim na nahatak sa gawaing share ng Christmas at New Year dahil wala talagang kaalaman yung Muslim, napaka-ignorante. Ulitin natin, isang beses ka lang makagawa ng Shirkul Akbar, either sa Christmas or sa New Year or pareho, both. One time ka lang makagawa ng Shirkul Akbar, lahat ng pinaghirapan mo na ibada, burado, sabay-sabay. Ganito kabigat yung pinaghirapan mo na mga sambayang, mga tahajjud, mga zakat mo, mga sadaka mo, mga fasting mo, hajj mo, umrah mo, anumang ginawa mo na mga gawain na mga ibada, burado lahat, isang beses ka lang gumawa ng Shirkul Akbar. One time lang. Zero ang talaan mo. Kaya seryosohin natin. Anong sabi ng Allah? Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Chapter 6 verse 88 Quranul Karim. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang kinagawiang gawin magiging walang saysay sa kanila. Burado lahat. Alam ba ninyo mga sister, kung bakit mahalaga ang kaalaman? Ito, pakinggan niyo mabuti. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Wala namang sino sa atin hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala. Gaano ka man ka-scholar, gaano ka man ka-religious, hindi ka lulubayan ni Satanas 24/7. Ngunit ang kaibahan ng may kaalaman sa walang kaalaman ay ganito. Ikaw na may kaalaman, kapag nadapa ka, nagkasala ka, alam mo na nagkasala ka, nakakabangon ka kaagad, nakakabalik ka sa tamang landas muli, nakakapagtaubat ka. Ngunit ang walang kaalaman, dahil hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay haram, ang kanyang ginawa ay shirk, kahit ilang bitis niyan madapa, hindi yan babangon, hindi babalik sa ruta ng tauhid, dahil hindi niya alam. Tuloy siyang matutuluyang maliligaw. Yan ang kaibahan ng may kaalaman sa walang kaalaman. Magkaiba yung alam mo na nagkasala ka, at nagtauba ka, bumalik ka muli sa landas ng pagsunod, at sa yung hindi mo alam anong ginawa mo ay shirk pala. Enjoy na enjoy ka. Allahu Akbar. Sa Christmas party, enjoy na enjoy ka. Sa New Year's party, nang hindi mo alam nakagawa ka ng shirk, wala kang kabalak-balak magtauba, tuloy-tuloy ka nang maliligaw. Yan mga sister ang isa sa kaibahan ng may kaalaman sa walang kaalaman. Magkasala ka man, kasi lahat tayo nagkakasala. Sino ba naman ang hindi? Kami nagkakasala, lahat tayo may mga kasalanan. Pero ang may kaalaman, nakakabalik kaagad, nakakapagtauba kaagad. Pero ang walang kaalaman, walang tauba-tauba. Sige lang, banat ng banat. Allahu Akbar. Therefore, ang kauna-unahan na gagawin natin, sino man sa atin ang nakagawa ng shirk nitong Christmas at New Year, ang kauna-unahan na gagawin mo ngayon ay magtauba. Repent. Masumamo na humingi ka ng tawad sa Allah. At kapag nagtauba ka, yung totoo, hindi yung pagdating ng next Christmas, balik na naman. Next na New Year, balik ka na naman. Isipin mo, total, magtatauba naman ako eh. Pagdating ng Christmas, gawa ka ng Shirkul Akbar. Plano mo, magtatauba naman ako eh. Paano kung hindi ka umabot sa tauba? Doon ka namatay sa gabi na ginagawa mo yung Shirkul Akbar. Hindi ka nakapagtauba, doon ka na stroke. Doon ka inatake sa puso. Di namatay ka na musyrik.
Yan ang kauna-unahang gagawin natin. Ngayon, ito ang pinakapunto ng ating lecture. Pangalawa, na gagawin natin, na ito ang pinakapunto ng lecture natin, kung sakali na itong lecture na ito ay hindi mo magets ngayon, dahil isang beses mo lang marinig pumunta ka lang sa YouTube. I-type mo lang sa YouTube, Islamic Information Services, episode 55. Ito. Nasa YouTube na itong lecture na ito. Mapapanood ninyo, mapapakinggan ninyo doon. So, kung hindi mo magets mabuti ngayon, baka 10% lang magets mo, pakinggan mo sa YouTube bukas o kaya mamaya pag-uwi mo. Islamic Information Services episode 55. Nakalagay doon. Inshallah. Okay. Ngayon ay mag-review tayo. Kasi nga sabi natin, bakit napakarami ng Muslim nakagawa ng shirk, lalo na sa New Year, ay dahil walang kaalaman. Ngayon, mag-review tayo ng kaalaman. Kaalaman tungkol sa syahada. Yung binibigkas natin araw-araw na kalima na la ilaha illallah. Binibigkas natin ito araw-araw. Ngunit hindi natin naiintindihan ano ang ibig sabihin ng walang Diyos maliban sa Allah. Hindi natin naiintindihan anong ibig sabihin ng si Muhammad ay sugo ng Allah. So kailangan ito ang diinan natin ngayon. Ito ang ating lecture ngayon. Didiinan natin itong kalima. Una, negative. Then positive. Una, la ilaha. Walang Diyos. Illa. Maliban sa Allah. Illallah. Walang Diyos. Negative. Maliban sa Allah. Positive. Itong dalawang lines na ito, la ilaha illallah, ito ang ating didikdikin sa loob ng isang oras. Nang sa gayon ay maintindihan ng mabuti. Napakarami ng bumibigkas na araw-araw. Pero hindi niya alam ano ibig sabihin ng walang Diyos, maliban sa Allah. Hindi niya alam anong ibig sabihin ng si Muhammad ay sugo ng Allah. So kailangan maintindihan natin, ito pong syahadatain, mayroon itong mga kondisyon. Ngunit ang tatalakayin lang natin yung number 1 na kondisyon, dahil hindi kaya ng oras. Isang kondisyon ito, isang oras. Dalawang kondisyon, 7 kondisyon, 7 oras. So hindi kaya ng oras. Isa lang na kondisyon ang talakayin natin. Number 1 na kondisyon ng syahada, kaalaman kontra kamangmangan. Ito ang tatalakay natin. Kaalaman kontra kaignorantihan. Kapag binigkas mo ang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, alam mo ba na ikaw ay sumusumpa? Ikaw ay sumusumpa sa Panginoong Allah tungkol sa 4 na bagay. Tandaan ninyo ha. Once na binigkas mo yan, ikaw ay nanunumpa sa Panginoong Allah patungkol sa 4 na bagay. Ano yung 4 na bagay? Number 1. Kaya nga ba kailangan meron kayo ganyan, no? O kaya meron kayong notebook. Pero hindi na bali. Kahit wala kayong notebook, kahit wala kayong ganyan, buksan ninyo sa YouTube. Itong lecture na sa YouTube. Ito yung khutbah natin sa Caloocan nito nakaraan na Biyernes. Kaya hanapin mo lang episode 55. Okay. Number 1. Ikaw ay sumusumpa, nanunumpa ka sa Panginoong Allah na ang lahat ng bagay sa buong universe, nakikita o hindi nakikita, lahat ang lumikha, walang iba kundi ang Panginoong Allah.
siya lamang ang may power na lumikha ng anumang bagay. Siya lamang ang may power na tumakda ng kapalaran mo. Siya lamang ang may power na baguhin ang kapalaran mo. Marami ang mga Muslim nitong nagdaang New Year nangumpra ng bilog-bilog. Sino sa inyo nangumpra ng bilog-bilog? Siyempre, walang aamin, ano? Nangumpra ng bilog-bilog, pampaswerte daw. Ha? Kita niyo yung palengke? Pag alas 4 ng December 31, alas 4, punta kang palengke, halos ubos ang bilog-bilog. Bakit? Dahil naniniwala sila na ang bilog-bilog, pampaswerte, ang bilog-bilog, may power para baguhin ang takda ng Allah. Once na iyan ang paniwala mo, kaya ka gumagasto eh. Naniniwala ka eh. Hindi ka gagasto kung hindi ka naniniwala. Naniwala ka na pampaswerte ang bilog-bilog, na kayang baguhin ng bilog-bilog ang takda sa ng Allah. Nakagawa ka ng syirkul akbar. Pinagpantay mo ang Allah at ng bilog-bilog. So dito, una, sumusumpa ka na walang may kapangyarihan na magtakda ng panakdaan, bumago ng panakdaan, maliban sa Allah. Kaso nangumpra ka ng bilog-bilog, ang paniwala mo, may mas makapangyarihan ng bilog-bilog kaysa sa Allah, nakagawa ka ng shirk, sister. Ito yung matindi. Maraming Muslim, dahilan sa kawalang kaalaman, kaya nga ba idinidiinan ko sa inyo eh, kaalaman talaga ang pinaka-bottom line. Bakit ang Muslim nakakagawa ng shirk? Kaalaman. Sa probinsya natin, ayaw ko kung mayroon sa inyo, sa probinsya namin, nung bata pa ako, nagtataka ako. Bakit yung mga matatanda sa amin, kapag lunchtime, naglalagay ng plato sa kitchen, may mga pagkain. Sino pinapakain mo ron? Yan pala, jinn. Oh, totoo yan. Marami sa inyo nakakaalam yan. Alam nila yan. Mga maranaw. Mayroon. Inaalayan na jinn. Pinapaliparan ng manok. Pagpakalayugan sa manok. Buwisan. Lahat na ito, syirkul akbar. Eh, hindi alam ng mga matatanda. Hindi alam nila. Sana patawarin sila ng Allah. Mayroon pang nag-aalaga ng manok na dilaw ang tuka, dilaw ang paa, dahil para daw sa kanang inikadua, kambal. Mayroon na siyang kambal na jinn na inaalagaan. Hindi ito alam ng mga matatanda, hindi nakarating sa kanila yung mga leksyon ng ganito na tauhid. Nawa, patawarin sila ng Allah, mga matatanda natin, mga magulang natin. Maraming ganyan sa Mindanao. Dahilan sa kawalang kaalaman. Napakaswerte ninyo. Mayroon kayong ganito tuwing Sunday. Mayroon pa sa bandar tuwing Martes. Mayroon pa doon sa barak tuwing Miyerkules. Lecture. Allahu Akbar. Siya lamang ang may power na lumikha. Siya lamang may power na magtakda ng panakdaan. Siya lamang may power bumago ng panakdaan. Hindi yung bilog-bilog. Number 2. Pangalawa. Sumusumpa ka. Kahit nabigkasin mo pa yung syahada 1,000 times, pag hindi mo alam itong 4 na kondisyon, walang kwenta. Kahit na may certificate ka pa sa mga balik Islam, kahit na may certificate ka pa na ikaw ay nagbalik Islam, binigkas mo ang syahada 1,000 times, pag hindi mo to alam itong mga kondisyonis na ito, useless ang pagsyahada mo. Papel lang meron ka, pero sa puso mo walang Islam. Number 2, sumusumpa ka na walang may karapatan na sasambahin maliban sa Panginoong Allah. Walang karapatan sambahin ang Black Nazareno sa Quiapo. Hindi ba sa Quiapo? Ngayong January 9, piyesta sa Quiapo. Ano ang piyesta sa Quiapo? Black Nazareno, yung itim na rebulto ni Jesus kuno. So,
Kapag ikaw ay bumigkas ng syahada, ikaw ay sumusumpa sa Panginoong Allah na walang may karapatan na sambahin maliban sa siya na lumikha ng buong universe. Hindi mo po pwedeng sambahin ang rebulto dahil walang naiambag ang rebulto para likhain ng universe. Hindi pwedeng sambahin mo ang santo, araw, buwan, anumang nilalang, anuman propeta, sugo. Wala silang karapatang sambahin dahil hindi sila Panginoon. Wala silang naitulong sa paglikha ng universe. Ang tanging lumikha ang Panginoong Allah, kaya siya lamang ang sasambahin mo. Once na binigkas mo ang wala ilaha, Diyos, illa, maliban sa Allah. La ilaha illallah. Kapag binigkas mo yan, sumusumpa ka sa Panginoong Allah na hindi mo sasambay ng buwan, hindi mo sasambay ng araw, hindi mo sasambahin ang rebulto, anuman, santo, hindi ka sasamba sa puntod. May mga Muslim na sumasamba sa puntod. Puntod ng banal na Muslim. Walang karapatan sambahin yun. Hindi naman lilikha. Pag binigkas mo ang la ilaha illallah, wala kang sasambahin maliban sa Allah. Yan ang pangalawa na panunumpa. Pangatlo, tinatalakay natin ang syahada na araw-araw natin binibigkas. Ngunit hindi natin talaga naiintindihan ano ibig sabihin ng walang Diyos maliban sa Allah. Si Muhammad ay sugo ng Allah. Number 3, sumusumpa ka na ang mga perpekto na katangian, divine names and attributes ng Panginoong Allah ay paniniwalaan mo at hindi mo ililipat ang divine names and attributes ng Allah sa ninuman. Alam natin na isa sa mga katangian ng Allah ay ang Ar-Rahman, ang pinakamapagpala. Hindi po pwede na tawagin mo yung mama na ikaw Ar-Rahman ka rin. Hindi pwede. Pwede lang Abdur Rahman, lingkod ng mapagpala. Abdur Rahim, lingkod ng mahabagin. Pero hindi ka pwedeng tumawag sa kanya na ikaw Ar-Rahman din dahil binigyan mo ang tao ng katangian na para lamang sa Panginoong Allah. Ngayon, di na natin ito. Patungkol sa mga katangian ng Allah, kailangan ito ay maintindihan mo batay sa paano ipinaliwanag ng Quran, paano ipinaliwanag ng Sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano ipinaliwanag ng mga sahaba, paano ipinaliwanag ng mga authentic na scholars, hindi yung paano ipinaliwanag ng mga ligaw na scholars. Dahil baka ikaw ay maligaw din. So kailangan maintindihan nating mabuti na ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang katulad. Para sa mga balik Islam na baguhan, hindi po pwede yung nagdadasal ka pero ang nasa isip mo pa rin ay mahaba ang balbas, nakadamit ng puti, mahaba ang buhok. Abay, si Jesus pa rin ang in-imagine mo. Hindi pwede yun. Kapag ikaw ay nagsyahada, nag-Muslim, kailangan maintindihan mo na ang Allah walang katulad. Hindi mo kayang imagine na anong itsura niya. Pag sinabi nung kaibigan mo na panaginipan ko ang Diyos, sinungaling yun. Kailanman hindi mo mapapanaginipan ang Panginoon. Pwede mo mapanaginipan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang Panginoon, kailanman hindi mo mapapanaginipan. Walang nakapanaginip sa Kanya. Sino man ang magsabing na panaginipan ko ang Diyos at ito ang utos sa akin ng Diyos, huwag ka maniwala, Satan yun. Ang kanyang nakita sa panaginip ay Satanas na inuudyukan siya para siya mag-propeta-propeta.
sasabihin niya, propeta din ako, na naginip ako na ito gagawin natin, magugunaw ang mundo, ganitong gawin natin. Huwag kang maniwala. Wala nang darating na propeta. Wala siyang katulad. Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Chapter 42 verse 11 Quranul Karim. Walang anuman ang katulad niya at siya ang laging nakakarinig, ang laging nakakakita. Number 4. Sinabi natin kanina na kapag binigkas mo ang syahada, sumusumpa ka sa Allah tungkol sa 4 na bagay. Number 4. Ikaw ay sumusumpa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Anong ibig sabihin ng ikaw ay sumusumpa sa Panginoong Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah? Ibig sabihin ay ganito mga sister, ang iyong pagsunod sa mga utos ng Allah, ang iyong pagsasabuhay sa mga ipinag-uutos ng Allah, ang pagsasagawa mo ng mga ibada, mga gawaing pagsamba ay kailangan sa pattern, sa modelo, sa paraan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po pwedeng sa paraan ng ninuman kung ang kanilang paraan ay kontra sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi mismo ng Panginoong Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Chapter 59 verse 7 Quranul Karim. At kung anuman ang ibigay sa inyo ng sugo sallallahu alaihi wasallam ay tanggapin iyon, at kung anuman ang ipagbawal niya sa inyo ay iwasan iyon. Ngayon, ito mga sister ang isang punto na diinan natin tungkol sa kalima la ilaha illallah. Diinan natin ito dahil lahat ay dadaan dito. Kapag ikaw ay naghihingalo, lahat tayo dadaan dyan. Walang sino man sa atin na hindi mamamatay. Lahat tayo may schedule. Una-una lang yan. Sino naka-schedule? Lahat ay nakapila. Bawat isa may number. Tinatawag. So lahat tayo mamamatay. At maswerte ka kung mamatay ka na hindi ka dumaan sa paghihingalo. Tulad ng mga syahid, mga martir. Bigla namatay. Lahat tayo mamamatay sa banig, dadaan sa sakratal maut. Agonies of death. Mahapdi. Nakakita na ba kayo na sasakarat al-maut? Paano yung itsura niya? Allahu Akbar. Huwag kang mataranta. Lalo na kung mag-isa ka lang. Wala kang kasama. Kailangan ang kahuli-hulihan mabigkas mo ay itong tinatapik natin. Kalima. Kailangan ang huling mabigkas ng bibig mo ay la ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Kapag nabigkas mo yan, pasok ka sa paraiso. Susi ng paraiso ang kalima. Ang problema, mabibigkas mo naman kaya? Yan ang problema. Marami ang mga Muslim na naghihingalo na binubulungan ni ustads o kaya ni ustada. Sister o kaya brother, bigkasin mo. La ilaha illallah. Nakabukas yung bibig. Nakalaki yung dila. Hindi makabigkas. Maraming ganyan. Nakanganga. Pero walang mabigkas. Ganun katindi ang sakaratal maut. Ang sakaratal maut kasi mahapdi na, nahihilo ka pa. May hilong-hilo ka na, mahapdi pa nararamdaman mo. Kaya nga ba, sinasabihan ka ng ustad or ng ustada na
bigkasin mo. Kasi hindi mo yun maaalala. Maswerte ka kapag naalala mo yan kung namatay ka mag-isa. Kapag nabigkas mo yan, pasok ka sa paraiso. Paano kung hindi mabigkas? Kapag hindi mo mabigkas ng dila, bigkasin mo ng isip. Kailangan makipaglaban ka. Kung hindi mo kayang bigkasin ng dila, nakalakan dila mo. Nakasubok na ba kayo ng bangungot? Wala ka may galaw, pati dila mo hindi may galaw. Bangungot. Kapag binabangungot ka, hindi ka makagalaw. Kung maigalaw mo lang ang dila mo, bigkasin mo ang a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Makakagalaw ka. Or, kung kaya mo i-memorize sa isip mo ang kursi, ayatul kursi, malalabanan mo yung bangungot. Kahit na nilukuban ka pa ni Satanas. Pag nabasa mo yung kursi, nasa kalagitnaan ka pa lang, umalis na yan, alis na yan. Ilang beses na akong nakaranas ng ganyan. Naramdaman ko yung itim, pumasok sa paa ko, tapos nilukuban ako rito, hindi ako makagalaw. Diyan sa Kundo, nung nakatira pa kami sa Kundo, maraming jinn sa Kundo. Diyan sa Kundo, maraming jinn. Binigkas ko ang kursi. Nasa kalagitnaan ako, bigla siyang bumitaw. Bumangon ako, hinahanap ko siya. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Wala na. Ganun ka powerful ang kursi. Pag sakaratal maut, iba ang usapan. Hindi naman si Satanas yung kalaban mo ron eh. Nilalaking dila mo eh, sakaratal maut ito eh. So kapag ikaw ay nagsasakaratal maut at hindi mo mabigkas, isipin mo ang la ilaha illallah, pumasok ka sa paraiso. Katibayan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah, pumasok sa paraiso. Pinaka-authentic po na hadith, Sahih Muslim, hadith number 26. Ibig sabihin, mga sister, iba ang may kaalaman sa walang kaalaman. Kaya kayo nandito para mag-igib ng kaalaman. Dahil ang Muslim na kaalaman, ulitin ko kanina yung sinabi ko kanina, ulitin ko, para sa mga hindi na late dumating. Lahat tayo, walang sino man sa atin na hindi nagkakasala. Lahat tayo. Minsan nakakalimot ka. Nakakagawa ka ng kasalanan. Ngunit ang kaibahan ng may kaalaman, pag nagkasala ka, kagad-agad naalala mo, naku, nagkasala ko, at agad-agad nagtatawba ka. Agad-agad bumabalik ka sa ruta ng pagsunod sa Allah. Hindi ka naliligaw, hindi ka natutuluyan. Ngunit kapag wala kang kaalaman, kahit na nakagawa ka na ng kasalanan, bumakala mo, wala lang, okay lang, gumawa ka ng Shirkul Akbar, okay lang, wala kang kabalak-balak, bumalik muli sa landas na matuwid. Ibig sabihin, matutuluyan ka ng maligaw. Kasi wala kang kaalaman. Hindi mo alam ano ang jahil. Hindi mo alam ano ang ikagagalit ng Allah. Hindi mo alam ano ang ikalulugod ng Allah. Kaya nga, tawag roon ay jahil, ignorante. So, ganito na umaating kayo ng mga seminar, kailangan tatandaan ninyo. Katulad yan, inire-record niya. Or, itong lecture na ito, pwede niyo mapanood sa YouTube. Naka-record itong lecture nito sa YouTube. Pumunta ka lang sa YouTube, i-type mo lang sa YouTube, Islamic Information Services Episode 55. Itong lecture na ito, nandun sa YouTube. Inshallah. Ibig sabihin, mga sister, ang pinaka-matatag, pinaka-reliable na sandata natin dito sa syudad na punong-puno ng impluensya ng jahiliya, kaalaman. Hindi naman tayo mga propeta. Na ang mga propeta hindi kailangan mag-aral. Dumarating sa kanilang wahi.
revelasyon. Tayo, wala tayong revelasyon. Paano ka matututo? Paano ka matututo? Basa-basa, kinig-kinig, nood-nood, tanong-tanong. Diyan tayo matututo. Hindi yung ang pinag-aaksayahan mo ng oras na panuorin ay mga TikTok. Pinakikinggan mo mga TikTok na walang kwenta. Kailangan panuorin mo Islam, pakinggan mo Islam, basahin mo Islam. Magbabasa ka. Pag napagod ka, kinood ka. Pag napagod ka, kinig ka. Pag nasasasakyan ka, bili ka ng earphone. Ang pinakikinggan mo, imbes na music, ang pinakikinggan mo, lecture. Nasa bahay ka, nunood ka ng Islam. Pag napagod ka nunood, higa ka, paandar ka ng lecture, makikinig ka. So, ibig sabihin mga sister, tinataniman natin ang kamalayan ng ating isipan dahil hindi magkatulad ang may kaalaman sa walang kaalaman. Qul, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sabihin mo, ang mga yaon bang may kaalaman ay kapantay ng mga walang kaalaman? Natural, hindi. Kaalaman ang kailangan natin at maraming beses napakadali ngayon matuto. Hindi katulad ng unang panahon, isang hadith lang, isang hadith. Kailangan ka maglakbay sa disyerto ng isang buwan. Sa panahon natin ngayon, 1,000 hadith, 1 minuto lang, tuktukin mo sa internet. So therefore, mga sister, samantalahin ninyo ang oras. Mag-aral, magbasa, makinig, manood. Ito lang 3. Basa, kinig, nood. Basa, kinig, nood. Ganun lang kasimple. Matututo ka talaga. Ay brother, matandaan na kami, nakakalimutan namin yan. Ha? Ano ang technique para hindi makalimutan ang natutunan mo? Number 1, isabuhay mo. Kapag isinasabuhay mo yung natututunan mo rito, hindi mo makakalimutan. Pangalawa, ipangaral mo rin. Brother, hindi ako marunong mga aral. Mag-practice ka. Kanino? Mga anak mo, malilit na bata. Praktisan mo yung mga bata. Kunin yung mga bata, ipunin yung mga bata. Sa halip na magkukwento ka, tulad ng kwento ni Lola, ang ikwento mo Islam. Mga anak, ganito po, kapag Christmas, ito ay pag-celebrate ng Shirkul Akbar. Something like that. So, kapag umaating ka ng ganito, tinatandaan mo, isinasabuhay mo, ipinapangaral mo, paano makakalimutan? Hindi mo makakalimutan. So, iyan ang gagawin natin, mga sister. Dahil kailangan maintindihan natin na ito lang ang kaalaman na kailangan bawat isa sa atin ay maintindihan natin, ito lang ang kaalaman na magliligtas sa atin. Anong kaalaman? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kung kaya dapat malaman mo, O Muhammad, na walang Diyos maliban sa Allah. Ito ang kaalaman na kailangan maitanim sa isipan mo, mga anak mo, walang Diyos maliban sa Allah. Dahil ito ang kaalaman na kapag alam mo ito, ligtas ka. Ito ang kaalaman. Sino lamang ang nakakaalam ng ganitong kaalaman ang makakaligtas? Sinabi mismo ng Panginoong Allah, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, maliban sa mga yaon na sumaksi sa katotohanan. Ibig sabihin ng katotohanan, walang Diyos maliban sa Allah, at nakakaalam na alam mo na walang Diyos maliban sa Allah, yan lang ang makakaligtas. Ngayon, alam ba ninyo, dagdagan natin ang inyong kaalaman, alam ba ninyo, sa araw ng paghuhukom, ang mga bahagi ng inyong katawan, kapag ikaw ay sumaksi, pag binigkas mo ang pagsasaksi, ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad sugo ng Allah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu
anna Muhammadan Rasulullah. Kapag binigkas mo ito, pagsasaksi ang tawag dito. Ito ang pinaka-core. Ito ang pinaka-core ng katuruan Islam. Kapag ikaw ay sumaksi, tandaan mo, sa araw ng paghuhukom, sasaksi rin ang mga bahagi ng katawan mo. Halimbawa, ang mga mata mo ay sasaksi rin. Sasaksi ang mga mata mo, sasabihin ng mga mata mo sa araw ng paghukom, Ya Allah, ginamit niya ang kanyang mata sa panunood, sa muwa, ng countdown, paputok. Marami mga Muslim na nagpuyat, pumunta sa muwa para mag-enjoy, makinig ng paputok. Alam ba ninyo na nagkakasala kayo? Hindi niyo alam. Ano ba ang paputok? Ano ba ang paputok? Pagsusunog ng pera. May mga paputok roon na isang putok lang 5,000 pesos. Kung ang pagiging gastador ay haram, pinaharam ng Allah sa Quran, yung bili ka rito, bili ka ron, bili ka na hindi naman kailangan. Iyon pa kayang sunugin mo ang pera mo? Ilang milyon ang sinunog ng mga Muslim mismo sa Metro Manila. Ilang milyon ang sinunog isang gabi. At nandoon ka, nanonood ka, ini-enjoy mo ang haram. Akala mo hindi ka nagkakasala? Sasaksi ang mata mo. Sasaksi ang mata mo na pinanonood mo haram. Sasaksi ang tainga mo na pinakikinggan mo haram. Sasaksi ang kamay mo na hinawakan mo haram. Sasaksi ang paa mo na ginamit mo papunta sa gawaan ng haram. Sa araw ng paghuhukom, anumang bahagi ng katawan mo na gumawa ng kasalanan, sasaksi. Kaya, once na binigkas mo ang pagsasaksi, ay maging maingat ka. Dahil sasaksi ang mga bahagi ng katawan mo, either kontra sa'yo or ipagtatanggol ka. Brother, paano magsasalita yung paa? Wala namang bibig yan eh. Paano magsasalita yung kamay, mata, tenga? Wala namang bibig yan. Bakit? Yung cellphone mo, ito, may bibig ba yan? Nagsasalita yan. Yung TV, may bibig ba yan? Nagsasalita. Yung radyo, may bibig ba yan? Nagsasalita. Kung kaya ng tao, teknolohiya, papagsalitain ng bakal, papagsalitain ng goma, papagsalitain ng plastic, tulad ng cellphone, gawa sa goma, gawa sa bakal, gawa sa plastic. Panginoon pa kaya ang walang teknolohiya, papagsalitain yung kamay mo sa araw ng paghukom? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, tandaan natin, kapag sinabi, unang kondisyon ng syahadatain, kaalaman kontra kamangmangan. Kapag sinabi natin na kaalaman kontra kamangmangan, ano ang tinutukoy rito? Kaalaman, sino ang dapat sasambahin mo? Paano ba sumamba? Sa paraan na kalugod-lugod sa Panginoong Allah. Hindi naman natin nakausap ang Allah. Paano natin malaman ang tamang paraan ng pagsamba? Nandyan ang sunnah, nandyan ang mga hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo kailangan kausapin ang Allah. Alam natin paano sumamba sa pamamagitan ng mga sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sinabing kaalaman kontra kamangmangan, alam mo ano ang mga ipinag-uutos ng Allah, ano ang mga ipinagbabawal ng Allah, ano ang haram, ano ang halal, ano ang kalugod-lugod sa Allah, ano ang kapuot-puot sa Allah. Dahil kapag ikaw ay maalam, alam niyo itong ganito na atin-atin kayo ng Sunday, ang dami ninyong mapupulot dito. 52 Sundays in 1 year. Kahit na isang Sunday lang, isang punto lang matutunan mo. 52 points ang natutunan mo kada taon. Na isa buhay mo, pangaral mo. Allahu Akbar. Kaya lang, pag hindi mo sineryoso talaga, walang kwenta. Alam ba ninyo na kapag ikaw ay maalam,
Alam mo ano ang haram, ano mo halal. Alam mo paano sambahin ng Allah. Alam mo anong ikalulugod ng Allah, anong ikapuput ng Allah. Kapag ikaw ay maalam, alam mo sino ang Allah. Kahit na mahirap ang buhay mo, maniwala ka, kontento ka sa buhay. Maaaring mayroon kang problema. Sino ba naman ang walang problema? Lahat ay may problema. Mayroon kang mga calamity na dumarating sa iyo. Minsan mawalan ka ng mahal sa buhay. Minsan ganito dumating sa iyo. Lahat ay dumaraan dyan. Ang kaibahan ng may kaalaman, saglit lang nawawala yung kalungkutan mo. Saglit lang nawawala yung hapdi ng buhay mo. Dahil alam mo na ito ay galing sa Panginoong Allah para subukan ka. Ngunit kapag wala kang kaalaman, kahit gaano ka kayaman, ang buhay mo mahirap dalhin. Masikip ang dibdib mo araw-araw. Puro ka depression. Puro ka kalungkutan. Ang dami mong pinoproblema sa buhay. Para kang umaakyat. Para kang umaakyat sa himpapawid. Subukan ninyong umakyat ng building. Building na 100 floors. Huwag kang dadaan sa elevator. Dumaan ka sa hagdan. Baka 10 floors lang, hingal ka na. 30 floors, hindi ka na makaangat. 40 floors, 50 floors, Allahu Akbar. Ganun ang buhay. Nang walang kaalaman, buhay na walang patnubay. Habang ikaw ay umangat, pasikip ng pasikip ang dibdib mo. Pasikip na sa pasikip ang pamumuhay mo. Dahil walang patnubay. Ang buhay na walang patnubay, masikip ang pamumuhay. Ngunit ang pamumuhay na may patnubay, magaan dalhin. Tingnan mo yung mga namumuhay na walang patnubay. Example, hindi nila alam ano ang haram halal. Makikita mo nagtutukaan sa kalsada. Makikita mo mga naka-short pan. Kita ang aurat. Nagsusugal. Tumataya sa luto. Tumataya sa kasino. Nakikipagrelasyon. Nakikipag-boyfriend, girlfriend. Kasi nga hindi nila alam. Ano ang ikalulugod ng Allah? Ano ang ikapupuot ng Allah? Kaya ang buhay nila, pariwara ng pariwara. Kapag sila ay napariwara, anong gagawin nila? Pupunta sa disco, inom ng alak. Kapag hindi pa rin nawala, punta sa droga. Pag hindi pa rin nawala, punta sa pambababae, panlalalaki. Mamaya-maya, hindi niya alam may AIDS na pala siya. Oo, 400,000 na ngayon ang higit ang may AIDS sa Pilipinas ayon sa statistic ng Red Cross. Isa sa pinakamabilis na AIDS virus ang Pilipinas. Metro Manila at saka Cebu, itong dalawang siyudad. Paano kung makatsyempo ka? Di bilang ng araw mo. Malungkot ang buhay, palungkot ng palungkot, nagka-AIDS, broken family pa, nagkahiwalay sila mag-asawa, natanggal sa trabaho, puro depression, kadulu-duluan suicide. Nagpakamatay. Nakita mo? Samantalang, kung mayroon kang patnubay, anuman ang problema mo, mag-ablution ka lang. Pagkatapos mag-ablution, magtura ka at sunna ka, then humingi ka sa Allah ng tulong. Darating ang tulong. Mga sister, itong ating lecture, kailangan ay ating tutuhanin. Ngayon, ito ang punto na dinan natin. Pakinggan niyo mabuti itong punto na ito, ha? Pakinggan niyo. Maraming beses natin ito narinig ng mga naligaw na Muslim. Muslim mismo na naligaw. Anong sabi? Brother, hindi na namin kailangan umatin ng seminar. Ang mahalaga, nagpa 5 times ako, nagpe-prayer. Sapat na yan, brother. Nagsasala ako 5 beses araw-araw. Hindi ko na kailangan natin ng seminar. Alam ko naman na 5 pillars. Alam ko naman na 6 articles of Iman, 5 pillars of Islam. Hindi naman nadaragdagan yan eh. Yan at yan pa rin. Kaya, huwag na akong mag-aral-aral pa.
Ang mahalaga, nagsasambayan ko 5 times a day. Napakarami ng Muslim na naligaw dahil dyan. Paano naligaw? Okay, pakinig kayo mabuti. Si Iblis, uudyukan kanya. Huwag ka nang atin ng seminar. Alam mo, chismis lang ang makukuha mo roon. Discourage ka. Huwag ka nang umatin ng seminar. Wala ka namang matututunan doon eh. Magkwentuhan na lang tayo. Ayaw mong umatin ng seminar. Ayaw matuto ng Islam. Sapat na, brother. Nagsasala naman ako eh. Paano nailigaw ni Iblis? Paano nailigaw ni Iblis ang Muslim na ang inasahan lang 5 times daily prayers? Mayroong isang hadith na nagsabi, ang isang oras na pag-iigib ng kaalaman ay mas mahalaga kaysa sa 70 taon na samba. 70 taon na samba na puro mali. Tandaan natin ang sambayang ay 3 punto. May bahagi ng sambayang na una, sunnah. May bahagi ng sambayang na obligado, mga wajibat. May bahagi ng sambayang na rukn, haligi. Kapag hindi mo nagawa yung sunnah, hindi masisira ang prayer mo. Kapag yung obligado, nakaligtaan mo, hindi mo sinasadya, at nagsujud ka, sujud sahwi 2 beses, okay na, kaunti lang sala mo. Pero sa rukun, haligi, pag hindi mo nagawa, wala kang sambayang. Napakarami ng Muslim, samba ng samba, yung pala walang rukun. Isa sa mga rukun ng sambayang, Fatiha. Pag hindi mo binasa yung Fatiha nang maayos, wala kang sala. Isa sa mga rukun ng sambayang, yung mga galaw mo kailangan mabagal, mahinahon, kalmante. Hindi yung para kang hinahabol, para kang tumutuka na ibon. Pag para kang tumutuka, wala kang sambayang. So, kahit na samba ka ng samba, 5 beses araw-araw, hindi mo alam ang kaalaman na dapat mong malaman tungkol sa sambayang. Hindi mo alam ang mga major violations. Puro ka pala major violations. Hindi mo namamalayan ano ang shirk, ano ang kufur. Samba ka ng samba, sasakyan ka ni Satanas, uudyukan ka ni Satanas, nga huwag ka na mag-aral-aral. Hindi mo nalalaman ano ang kufur, ano ang shirk. Lumabas ka na pala sa Islam, wala ka na palang iman. Samba ka ng samba 5 times, wala ka na palang iman, hindi ka na pala Muslim. Marami ang ganyan ng mga Muslim na nailigaw ni Satanas. Kaya hindi sapat na 5 times daily prayer. Kailangan magsaliksik ka. Alamin mo, ano ba ang mga rukun ng sambayang? Ano ba ang mga wajibat ng sambayang? Ano ba ang mga sunat ng sambayang? Kailangan alam mo, dahil baka sambayang ka ng sambayang. Halimbawa, mayroon akong nakilala na isang balik Islam. Sabi niya, brother, basahin ko na lang ang Fatiha sa Tagalog. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Suratul Fatiha, magsasambayan ka, babasahin mo ang Fatiha sa Tagalog. Yung Tagalog, sister, hindi yan Fatiha. Yan ay salita ng translator. Hindi yan salita ng Allah. Kaya hindi yan Quran. Ang Quran yung Arabic. So kapag binasa mo yung sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, ay naku po, wala kang Fatiha. Okay lang kung baguhan ka. Ngayon ka lang nagsyahada. So kahit ang alam lang bigkasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yun lang alam mo eh. Kasasyahada mo lang eh. Pero kung 3 taong ka na, 10 taong ka na, 20 years ka nang balik Islam, hindi mo pa rin mabasa ang Fatiha, Allahu Akbar, wala kang sambayang. Ang dami-daming offer dito ng mga libre mag-aral. Sumali ka. Dahil kapag hindi mo yan mabasa sa tama,
bigkas, hindi Fatiha ang binabasa mo. At kapag wala kang Fatiha, rukun ng sambayang ang Fatiha. Pag wala kang Fatiha, wala kang sambayang. So, tumanda ka na lang na balik Islam. Hindi lang balik Islam. Mga Maranao, ganun din. Maraming mga Maranao din, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, na hindi mabasa sa tama ang Fatiha. Wala kang sambayang. Kahit nangitim ng noo mo sa kasusudyod, wala kang sambayang, wala kang sala. Kaya mga sister, kailangan ang kaalaman dahil sa pamamagitan lamang ng kaalaman, matututunan mong matakot sa Allah. Paano ka matatakot sa Allah? Hindi mo kilala sino ang Allah. Paano ka matatakot sa Allah? Hindi mo alam anong ikagagalit ng Allah. Paano ka matatakot sa Allah? Hindi mo alam ano ang haram, ano ang halal. Ano ang kalugod-lugod sa Allah. So, kailangan ng kaalaman. Sa pamamagitan ng kaalaman, ikaw ay natututong matakot sa Allah. Sinabi niya mismo, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Chapter 35, verse 28, Quranul Karim. Katotohanan, yaon lamang mga may kaalaman sa kanyang mga alipin ang mahintatakutin sa Allah. Ngayon, mga sister, bumanggit tayo ng 4 lang bilang pangwakas. 4 na epekto pag wala kang kaalaman. Kaya kailangan talaga ang kaalaman. 4 na epekto kapag ikaw ay mangmang. Ulitin natin, ha? Yung mga nakagawa ng shirk sa Christmas, dahil hindi nila alam. Pangalan lang Muslim. O ito, 4 na epekto pag ikaw ay mangmang sa relihiyon. Number 1. Dahilan sa kamangmangan ay nakakagawa ang mga Muslim ng Syirkul Akbar na ibubura sa lahat ng nagawa mong kabutihan sa bubuhay mo. Mantakin mo yan? Mantakin mo, ilan taong ka na ba? 30, 50, 70, 80 anyos. Ang tagal mo lang nag-iipon ng mga ibadah. Ang tagal mo lang nag-iipon ng mga fasting, mga sunnat, mga sambayang, mga tahajud. Ang dami-dami mo lang naipon na isang gabi lang ng Christmas, burado lahat dahil sa Syirkul Akbar. Ito ang unang epekto ng kamangmangan. Dahilan sa kamangmangan, maraming Muslim nakakagawa ng mga gawain na ibubura pala. Dahil sa syirk or kufur na kanilang nagawa, ibubura sa kanilang mga nagawa na kabutihan. Halimbawa, isa pang halimbawa, mga negosyante, makinig kayo mabuti. Mayroon kang bubuksan na tindahan. Ano kaya? Kikita kaya ito? Hindi kikita. Sino kaya pwede kong konsultahin? Pumunta akong Plaza Miranda. Doon sa kay Madam Auring, Madam Polana. Madam Auring, magbubukas ako ng panibagong tindahan sa Pasig. Hulaan mo nga kung kikita o hindi kikita. Kaharap ni Madam Auring yung kanyang kristal at saka mga baraha. At naniwala ka kay Madam Auring na alam niya ang iyong daratnan na bukas. Sa mga oras na iyan, ikaw ay naging kafir. Wala kang sampalataya. Ilan ang Muslim na gumagawa niya? Kahit na hindi ka naniniwala kay Madam Auring, pumunta ka lang, usi-uso lang, tanong-tanong lang, pero hindi ka naniniwala. 40 days, 40 nights, lahat ng ibadah mo hindi tanggap. Dahil yung pagtanong-tanong mo, yun ang first step, unang hakbang para maniwala ka sa Kanya.
So ito mga sister, ang mga gawain na Shirkul Akbar na kailangan natin ng kaalaman dahil ang epekto ng kaalaman, kapag wala kang kaalaman sa Islam, mangmang ka sa relihiyon, hindi mo alam na nakakagawa ka na pala ng kufur. Lumabas ka na pala sa Islam. Sinakyan ka ni Iblis. Sabi ni Iblis sa'yo, tama na, nagsasamba ka ng 5 times a day. Huwag ka na mag-research, huwag ka na mag-aral-aral, huwag ka na makinig-kinig, huwag ka na mag-nood-nood ng Islam. Oh, talo ka. Itong tatlo na ito na binanggit natin, itong tatlo, basa, nood, kinig. Itong tatlo na ito, napakalaki na matututunan mo. Naglalaba ka, o nakikinig ka. Nasa tindahan ka, basa ka. Nasa sasakyan ka, earphone, nakikinig ka. Kahit nakahiga ka, sa halip na makinig ng music, ang pinakikinggan mo, lecture. Pinakikinggan mo yung khutbah. Sa pamamagitan ng umaga, tanghali, hapon, gabi, paulit-ulit, pinapasukan, kahit hindi mo memorize, kahit hindi mo tatandaan, papasok yan. Papasok yan, matututunan mo yan. Kahit hindi mo sadyang memorize, araw-araw, umaga, tanghali, hapon, gabi, sa tuwing may oras ka, nakikinig ka. Kung hindi ka nakikinig, nagbabasa ka. Kung hindi ka nagbabasa, nunood ka ng Islam, puro Islam. Matututo ka. Number 2 na epekto ng kamangmangan. Dahil sa kamangmangan ay hindi alam ng Muslim na ang shirk pinakamasama na kawalang katarungan. Pinakamasama na kawalang hustisya. Bakit bro? Ano bang hustisya? Halimbawa, may bahay ka, inaagaw ng squatter. Lupa mo, inaagaw ng squatter. Ikaw may-ari, may titulo ka, lahat, meron ka papeles. Tapos, pumunta ka ng korte. Sabi ng judge, ang may-ari yung squatter, hindi ikaw. Ang tawag riyan, kawalang katarungan. Bakit pinakasukdulang kawalang katarungan ang shirk? Mantakin mo, binigyan ka ng mata. Subukan mong mawalan ka ng mata. Ayaw ko lang na mangyari sa'yo. Binigyan ka ng tinga. Binigyan ka ng dila, binigyan ka ng puso, binigyan ka ng utak, binigyan ka ng laman, hangin na nilalangab, tubig iniinom, lahat ibinigay sa'yo. Pagkatapos ang pinasalamatan mo yung rebulto na itim sa Quiapo. Anong tawag roon? Sukdulang kawalang katarungan, sukdulang kawalang utang na loob. Kaya, dahil sa kawalang alam, si Muslim, binigyan ng Allah ng lahat ng karangyaan. Tindahan, pinagkakakitaan, whatever. Sa halip na magpasalamat sa Allah, anong sinamba niya? Anong sinamba niya? Yung tindahan niya. Dumating ng waktu, salatul duhur, mamaya na, baka may customer. Mamaya na, baka may customer, baka maagaw ng kabila. Dumating lang salatul asar, hindi ka nakapagsambayang. Sinadya mo, isang waktu na sinadya mo, Allahu Akbar. Mamaya na kasi, baka makuha ng kabila yung customer Ginawa mong Diyos ang iyong tindahan. Ginawa mong Diyos ang iyong opisina. Ginawa mong Diyos ang iyong classroom. Mga estudyante, kailangan alam ninyo ito na kapag dumating ang oras ng sala, mag-excuse ka sa teacher mo. Maghanap ka ng, kailangan yung eskwelahan mo, kabisado mo yung mga vacant rooms na doon ka magsasala ng salatul duhur, kung inaabot ka ng salatul duhur, salatul asar. Dahil marami ang Muslim, dahil sa kawalang alam, ang nasasamba nila ay ang nilikha ng Allah. Tandaan natin na pinakamasaklap na kawalang katarungan ay ang shirk. Inna syirka la dhulmun adhim. Chapter 31 verse 13. Katotohanan, shirk ang pinakasukdulang kawalang hustisya. Number 3. Na epekto ng kamangmangan, kahit 4 lang. Dahil sa kamangmangan, hindi alam ng sister na ang shirk walang kapatawaran. Parang ginagaan-gaan lang natin. Dahil nga sa walang alam ginagaan-gaan mo lang yung napakabigat na kasalanan. Halimbawa, Christmas.
Na-lecture natin ito, na-lecture natin. Naghanda kayo ng pagkain. Isasalubong sa 12 midnight ng Disyembre 25, pumasok, midnight, na lahat ng pagkain na yan ay alay kay Jesus. Nang hindi ninyo alam. Akala ninyo magsalo-salo lang kayong pamilya ng mga Muslim. Yung pala hindi niyo alam, yung pagkain na yan ay alay kay Jesus. Tanungin niyo lahat ng balik Islam. Lahat ng pagkain na yan ay alay kay Jesus. Naglami-lami kayo, naghanda kayo ng pagkain, nang hindi niyo alam na ito palang ginagawa ninyo ay Syirkul Akbar. At doon ka namatay. Anong sabi ng Allah? Inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Chapter 4 verse 48 Quranul Karim. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na siya bigyan ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad niya anuman ang luluubin niya. Number 4, na epekto ng kamangmangan. Kaya talaga mga sister, sa totoo lang, kayo na umaatin dito, kahit papaano, may natututunan kayo. Kahit isa lang, 2 punto lang. Napakamaswerte ninyo. Ilan ang babae rito sa Maharlika? 1,000. Ilan lang kayo nandito? Wala pa kayong 100 na suki ng Blue Mosque regularly. Napakamaswerte ninyo. Nakakaigib kayo ng kaalaman. Dahil pag hindi mo alam, wala kang kaalaman. Number 4 na epekto. Hindi mo alam na kapag gumawa ka ng Syirkul Akbar, bawal ka sa paraiso. Paano kung hindi ka nakapagtawbah? Halimbawa, New Year. Dumako tayo sa New Year. Naghanda kayo ng pagkain. Hating gabi. Kung sa Christmas, alay kay Jesus. Sa New Year, bro, kanino naman alay? Janus. Kay Janus. Sino si Janus? Jan ang galing ng January. Janus. Diyos-diyusan ng mga paganong Romano. 2 mukha sa hinaharap, mukha sa talikod. Ibig sabihin, alam niyang darating, alam niyang nakaraan. Siya ang simula, siya ang katapusan. Allahu Akbar. Ginawa ninyong Diyos. At naghanda ka ng pagkain, pagputok ng 12 midnight, dahil sa New Year, nang wala kang kaalam-alam na ang pinag-alayan mo ay si Janus. Na naman. Share ka na naman. At anong sabi ng Allah? At doon ka namatay. Hindi ka nakapagtawba, doon ka namatay. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Chapter 5 verse 72 Quranul Karim. Katotohanan, sino man ang magtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, ipagbabawal ng Allah ang paraiso sa kanya at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga dalimun, wala silang mga kakampi. Allahu Akbar. Therefore, mga sister, sino man sa atin ang nakagawa ng share sa Christmas or sa New Year or pareho, magtaubat na bago kadat na ni malakal maut. Then, seryosuhin na natin ang pag-iigib ng kaalaman. Kung talagang gusto natin na ang kalimah La ilaha illallah ay maging susi sa paraiso, ay magpakatotoo ka na sa puso mo na walang Diyos maliban sa Allah, dahil ito lang ang makakaligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom,
Hindi ka may liligtas ng kayamanan mo, ng mga anak mo. Walang makakapagligtas sa iyo, kundi ang daladala mo sa Allah na totoo na puso, puso na malinis, puso na walang shirk. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Chapter 26, verse 88, Quranul Karim. Ang araw, ibig sabihin araw ng paghukom, na kung kailan ay walang yaman ni mga anak na lalaki ang makakatulong illa man atallaha biqalbin salim, maliban sa kanya na ang daladala sa Allah ay isang malinis na puso. Gawin nating tutuhanan ang pag-aaral. Alam ba ninyo mga sister, kahit na sino pang scholar, pag huminto mag-aral, makakalimutan yung pinag-aralan niya. Ang permanente lang yung diploma. Pag ipinako mo sa pader yung diploma, permanente yan. Pero yung kaalaman, pag hindi ka nag-review, kahit na scholar ka pa, makakalimot ka. Kailangan mag-aral. Yung scholar nga nakakalimot eh. Tayo pa kaya na ordinaryong tao. So kailangan natin matuto. Either basa, pag hindi ka marunong basa, kinig. Pag ayaw mo ng kinig, nood ng Islam. Basa ng Islam, nood ng Islam, kinig ng Islam, para ang kamalayan natin, ang laging laman ay kaalamang pangkaligtasan. Nawa, naging malinaw ito sa atin. Humaba ang oras, dito na lang natin tatapusin ang ating lecture. Nawa, gantimpalaan kayo ng Allah, tayong lahat ng patnubay, dagdagan pa ang kaalaman natin. Sino man sa atin ang mga nakagawa ng share nitong nagdaang Christmas at New Year, nawa patawarin ng Allah at tutuhanan na natin na sa susunod na Christmas, huwag ka nang sumali. Sa susunod na New Year, huwag ka nang mabuyo ni Satanas.